Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Christopher De Ade, Aladin Cartila, Arlito Ragonot, at Wilmar Esperanza Quilas, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2771. Ano, hindi ka ba masaya dito? Humakbang si Harvey at sinampal ng ilang beses sa mukha si Julian. Kung hindi ka masaya, patayin mo ako. May lakas ka ba ng loob para dyan? Patuloy na kumikislap ang mga mata ni Julian sa kawalang interes ni Harvey. Hindi niya napigilan ang kanyang pagnanasa at inilabas ang kanyang baril bago diretsyong itinapat sa noo ni Harvey. Damn, Harvey, hayaan mong may sasabihin ako sa iyo. Ito ang York Territory. Sa teritoryo namin, gawin mo ang sinasabi namin. Hindi mahalaga kung sino ka. Wala kang karapatang magpakitang gilas dito. Wala akong pakialam kung saktan ka ng asasin, at wala akong pakialam kung plano mong tanungin siya. Ito lang ang itatanong ko sa'yo, ipaubaya mo ba ito sa amin o hindi? Kung hindi, huwag mo akong sisihin kapag namatay ka. Alam kong kaya mong lumaban, ngunit kaya mo bang ipagtanggol ang iyong sarili laban sa lahat ng mga sandata na ito? Agad na itinutok ng mga 50 York Guards ang kanilang mga baril kay Harvey. Gagawin nilang giniling na karne si Harvey kung mag-utos si Julian. Tahimik na nakatayo si Harvey, isang mainit na ngiti sa kanyang mga labi. Kung gusto mong kunin ang isang tao mula sa akin, kailangan mong ipakita sa akin ang ilang mga kasanayan. Natatakot ako na ang iyong katayuan at ang baril na ito ay hindi sapat. Ha, hindi sapat. Malamig na tawa ni Julian. Dragon Palace, Dragon Cell, Dragon Guard, at kayong mga taga-Longmen ay walang silbi kapag nakaharap sa Yorks ng Hong Kong. Ayon sa mga batas ng 4 na haligi ng bansa, ang 5 nakatagong pamilya, at ang nangungunang 10 pamilya. Ang aming pamilya ang pinakamalakas sa buong Hong Kong at Las Vegas. Wala akong pakialam kung ikaw ang pinuno ng Longmen Law Enforcement, o kung pinoprotektahan ka ng Dragon Guard. Ngayong narito ka, pinapayagan ka na lamang na makipagtulungan sa akin. Huwag mo akong pigilan. Kung hindi, guguluhin ko ang buong Garden Villa sa isang napakalaking gulo kasama ka dito. Huwag mong isipin na hindi rin ako mangangahas na patayin si Lady Jod. Sa pagharap sa patuloy na pang-aasar, mas nanlamig ang mukha ni Julian habang ang pagnanais na pumatay ay nagniningning sa kanyang bawat butas. Wawasakin mo ang Garden Villa. Pakiramdam ni Harvey ay narinig niya ang pinakamalaking biro sa mundo. Pagkatapos, lumingon siya upang tahimik na tumingin sa York Guard. Kayong mga lalaki ay hindi katumbas ng halaga. Humakbang pasulong si Harvey bago agad pinakawalan ang kanyang aura. Sa isang saglit lang, nang inag ang mga gwardya, na dumaan sa maraming digmaan. Pagkatapos noon, nagsimula silang likas na umatras ng ilang hakbang. Ang pagmamataas ng mga mapagmataas na tagapag-alaga ay napalitan ng takot. Ang lalaking nasa harapan nila ay naglabas ng aura na napakatayog sa kabila ng kanilang matinding pressure. Ang York Guardians ay pinaalalahanan ng isang bagay. Si Miyata, ang Sword Saint, ay binugbog ng lalaking ito. Ito ay isang tunay na Diyos ng digmaan. Tanging ang Diyos ng digmaan ang maaaring pumatay ng isa pang Diyos ng digmaan. Ganoon ba talaga kalakas ang lalaking ito? Paano ito nangyari? Ang York Guards ay napuno ng pagkasindak at kawalang paniwala. Samantala, nagpipigil ng galit si Julian. Galit na ikinaway niya ang kamay habang malamig na tumawa. Dahil walang paggalang sa amin si Harvey, titiisin na lang namin siya. Patayin ang sinumang sumusubok na lumaban. Bahagyang kumurap ang mga gwardya sa utos. Natakot sila, ngunit sa anumang paraan kailangan nilang kumilos. Itinutok nila ang kanilang mga baril sa bawat mahinang bahagi ng katawan ni Harvey. Dahan-dahan silang lumapit kay Harvey, para silang natatakot na baka biglang lumaban si Harvey pabalik at patayin sila sa isang iglap. Sinabi ko bang gumalaw kayo? Walang pakialam na tanong ni Harvey habang humahakbang pasulong. Kahit ilang simpleng galaw lang mula sa kanya ay napuno ng hindi maisip na pressure. Isang malakas na aura ang naramdaman na dumudurog sa buong kalangitan, na nagpilit sa mga gwardya na lumapit ng kaunti sa lupa.
Parang sacrilege ang ginawa nilang pagtutok ng baril sa lalaking nasa harapan nila. Umasim ang ekspresyon ni Julian nang makita ang banayad na galaw ng kanyang nasa sakupan. Bahagyang naningkit ang mga mata niya bago niya sinamaan ng tingin si Harvey. Alam kong magaling kang makipaglaban, Harvey. Alam kong pinatay mo si Miyata mag-isa. Ikaw mismo ang humarap sa mga Sons of Raiden. Si Akio mismo ay hindi nang ahas na hamunin ka. Ikaw ay malakas at makapangyarihan, ngunit may naisip ka ba? Maaari bang talunin ng tinatawag na martial arts ang baril? Kaya mo bang labanan ang lahat ng 50 baril? Kahit napatayin mo ang bawat gwardya dito, mayroon pa ring 3,000 gwardya na nagtatrabaho para sa aming pamilya. Kung hindi ka nito papatayin, makukuha lang namin ang aming mga tropa mula sa Hong Kong at Las Vegas dito. Magkakaroon kami ng hindi bababa sa 8,000 tao para lang makitungo sa iyo. Kaya mo bang labanan ang maraming tao ng mag-isa? Pinapabayaan na kita para sa kapakanan ng Lungmen, ngunit wala akong pakialam na patayin ka kung patuloy mo akong lalabanan. Binabalaan kita sa huling pagkakataon. Aalisin ko ang killer dito. Umalis ka, o maghintay hanggang mamatay ka. Ipinagmamalaki ni Julian ang awtoridad ng York sa Hong Kong at Las Vegas. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para maliitin ang makapangyarihang tagalabas, na si Harvey. Siyempre alam ko ang lahat tungkol sa kapangyarihan ng pamilya mo. Si Harvey ay ganap na hindi nabigla sa pambubuli. Sa halip, nakatingin pa rin siya kay Julian na may interes na mga mata. Pero may nakalimutan ka. Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Ito ang Garden Villa ng pamilya York. Dito rin nakatira si Mrs. Judd. Sa tingin mo ang isang tao na namamahala sa ilang hangal na organisasyon ay may karapatang maglakad-lakad lang dito kasama ang maraming tao? Nabasa ko ang tungkol sa mga patakaran sa bahay ng iyong pamilya. Kung gusto mong pilitin ang iyong kamay kay Lady Judd sa ganitong paraan, kailangan mo muna ng warrant mula sa master. Kung wala iyon, makakapasok ka lang kung siya ay kinasuhan ng isang malubhang pagkakasala. Ngunit sa paghusga sa kasalukuyang estado ng iyong mga gawain, alinman sa mga kondisyong iyon ay hindi natugunan. Ang iyong mga aksyon ay lumabag sa mga patakaran ng iyong pamilya. Kung tama ang pagkakaalala ko, dapat kang itapon at epakain sa mga isda dahil sa paglabag sa mga patakaran. Nanghina ang mga York Guards dito, at bahagyang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Hindi nila naisip na ang ilang mga tagalabas ay maaaring makipag-usap sa kanila tungkol sa kanilang sariling mga patakaran sa pamilya. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, si Harvey ay 100% na tama. Ang kanilang mga aksyon ngayon ay sapat na upang lumubog ang kanilang mga sarili. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Julian. Mukhang napagtanto na rin niya ang katotohanan ito. Agad niyang pinigilan ang galit at malamig na dumura. Tama, si Selena ang may bahay ng pamilya. Ngunit kung tama ang pagkakaalala ko, binawi niya ang kanyang awtoridad 10 taon na ang nakalilipas dahil sa pagkawalan ng kanyang anak. Kung gusto mong patunayan na nilabag namin ang mga patakaran, kailangan mong patunayan na siya ay ang tinatawag na Lady Judd muna at hindi isang babaeng may sakit. Alam kong hindi ka madaling sumuko. Ngumiti si Harvey bago kumaway kay Abel. Natigilan si Abel saglit. Pagkatapos, naglabas siya ng gold badge at inilagay sa kamay ni Harvey. Buong lakas na hinampas ni Harvey ang badge sa harap ng mukha ni Julian. Buksan ang iyong mga mata at tingnang mabuti. Ito ang Sir Badge. Ibinigay ito ng iyong amo sa kanyang asawa. Ang badge na ito lamang ang kumakatawan sa Panginoon. Ngayon, paano ka namin paparusahan sa pagkontra sa iyong mga nakatataas? Sa tingin mo makakaalis ka dito kasama ang killer at gibain ang Garden Villa? May sasabihin ako sa iyo. Kahit na dumating ang bastos na si Vince, wala siyang lakas ng loob na pumasok. Totoo ba yan? Naging yelo ang ekspresyon ni Julian. Nagalit sa kanya si Harvey higit sa lahat. Sa galit, inikat niya ang kanyang baril bago determinadong hinayla ang gatilyo sa golden badge. Bang, bang, bang. Na-deform ang badge dahil sa mga putok ng baril, kitang-kita ang mga butas ng bala dito. Nasaan ang badge? Bakit hindi ko makita?
Malamig na sigaw ni Julian. Kung walang badge, makakapagpaputok ang Sentries of York. Kalmadong iwinagayway ni Julian ang kanyang kamay, siguradong tama ang ginawa niya. Dakpin ang sospek. Sumisigaw siya. Barilin ang sinumang magtangkang pigilan tayo. Tumigil ka. Ngunit bago pa man magawa ng mga elite, humakbang pasulong si Harvey at iwinagayway ang palad. Sampal. Wala nang panahon si Julian para iwasan ang sampal. Nakita niya ang mga bituin, at lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Halos agad-agad, napa-atras siya. Laking gulat ng lahat. Napakahina ng tuhod nila sa ipinakitang lakas ni Harvey. Akala ng mga elite ay may mali sa kanilang mga mata. Ang ilan sa kanila ay gustong magpapatak ng panlinis sa mata para lang makasigurado. Hindi rin makapaniwala ang mga gwardya at katulong ng Garden Villa. Alam na alam nilang lahat kung sino si Julian. Sa mga nakababatang henerasyon, si Vince lang ang may kapangyarihang kontrolin si Julian sa pamilya. Dahil kontrolado ni Julian ang sentries ng York, kahit na ang mga matatandang henerasyon ng pamilya ay hindi maglalakas loob na tretuhin siya ng walang paggalang. Safe to say, hindi pa nakaranas ng ganitong kahihiyan si Julian. Gayunpaman, siya ay sinampal sa mukha ng isang tagalabas. Nakilala na ba niya ang kanyang kapareha? Mabibigo ba siya ng husto? Hindi napigilan ni Abel ang pagkirot ng kanyang binti ng buong lakas. Napabuntong hininga siya sa matinding sakit, at nakabalik siya sa kanyang katinoan. Tama iyan. Lahat ng nangyari ay totoo. Natauhan din ang mga gwardya at nagbanta na susugod, ngunit muling sinampal ng palad ni Harvey si Julian. Hindi sapat ang sampal. Pinagulong ni Harvey si Julian sa lupa gamit ang isang malakas na sipa bago tuluyang tinadyakan ang dibdib ni Julian. Walang gagalaw sa inyo. Papatayin ko siya kapag sumubok kayo ng kahit anong kilos. Ang tono ni Harvey ay sapat na kalmado, ngunit may sapat na puwersa upang pigilan ang sinumang nakikita. Ang mga elite ay natakot na gumawa ng isang hakbang pasulong, pabayaan mag-isa hilahin ang gatilyo. Walang nag-alinlangan sa lakas ni Harvey noong panahong iyon. Kung tutusin, nagawa niyang patayin si Miyata. Hindi mahirap para sa kanya na harapin si Julian, na nagsanay lamang ng paggamit ng mga baril at hindi ang martial arts. Senses was Julian finally came to his sense nang siya ay naipit sa lupa. Ang kanyang mga mata ay patuloy na kumikislap, at ang kanyang mukha ay mukhang pangit. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kabaliw si Harvey. Malinaw na dehado ang lalaki, ngunit naglakas loob pa rin itong suntukin si Julian sa mukha. Bukod pa riyan, sinipan ni Harvey si Julian ng diretsyo sa lupa. Tiningnan ni Julian si Harvey ng diretsyo sa mata. Hindi nakakagulat na ang isang malakas na lalaki tulad ni Vince ay natatakot sa taong ito. Di naman siya nawalan ng kapangyarihan. Masyadong dominante ang lalaking ito. Sigurado si Julian na kahit ang mga prinsipe at young masters ng Country Age ay hindi maglalakas loob na kumilos ng ganito. Bitawan mo si Young Master Julian, bastard ka. Bitawan mo siya, o babarilin ka namin ngayon din. Huwag mong kalimutan na nakatapak ka sa aming teritoryo, anak. Ang mga elite ay mabilis na bumalik sa kanilang katinoan at itinaas ang kanilang mga baril kay Harvey, galit na sinisigawan siya sa lahat ng paraan. Mukhang nagulat si Abel. Huwag kang magmadali, Sir York. Kung mamatay si Julian, hindi na ako makakabalik. Bulong niya ng babala kay Harvey. Kung tutusin, siya ay isang young master mula sa ikatlong bahay. Pinanangkitan ni Julian si Harvey. Nagawa mo na ngayon, Harvey. Si Harvey naman, cool lang na tumawa. Sapat na ang mga taong nakilala ko na nagsasalita sa akin ng ganito. Matthew, Dennis, na Otto. Pero alam mo ba kung ano ang nangyari sa lahat ng nagbabanta sa harap ko? Mga bitek, crack. Walang pagdadalawang isip na tinapakan ni Harvey ang kaliwang palso ni Julian. Sa pamamagitan lamang ng kaunting lakas, ang palso ni Julian ay naputol ng hindi gaanong lumalaban. Ito ang nangyari sa kanila. Napaungol si Julian sa sakit, namimilipit sa lupa. Kung hindi nilagay ni Harvey ang paa niya sa dibdib niya, napatalon siya sa sakit. Nagulat na naman ang buong crowd.
Mayroong hindi bababa sa 50 mga baril na ang kanilang safety lock ay nakatanggal na at nakatutok kay Harvey. Ang mga bala ay lilipad dito kung may nagpasya na hilahin ang gatilyo. Si Harvey ay hindi lamang walang takot, ngunit nabali rin niya ang kamay ni Julian. Hindi ba niya alam ang kanyang limitasyon? O ang kanyang tapang ay dahil sa katotohanang nasa kanya ang suporta ng tunay na kapangyarihan? Maraming tao ang nalilito. Alam agad ng lahat na walang pagkakataon para sa kapayapaan noong gabing iyon. Para sa isang sniper na tulad ni Julian, ang pagbali sa braso niya ni Harvey ay kapareho ng pag-inutil sa kanya. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, ang magkabilang panig ay lalaban hanggang sa kanilang huling hininga. Magkahalong damdamin ang ipinakita ng mga tao sa Garden Villa. Napakatagal nang lumitaw dito ang isang lalaking dominanteng ito. Natigilan si Abel. Sa mahabang panahon, hindi siya nakaimik. Bastos ka. Matapos ang mahabang katahimikan, lalong nadagdagan ang tensyon sa hangin. Nakataas ang lahat ng baril kay Harvey, harapin mo ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2775. Kumalat ang hangarin sa pagpatay sa lahat ng dako. Mabangis ang mga mukha ng mga gwardya, at mukhang handa silang kumilos anumang oras. Nawalan ng kulay ang mukha ni Julian. Halos hindi na niya mapigilan ang sarili sa pagsigaw. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Ang lakas ng loob mo, Prince York. Ang lakas ng loob mong baliin ang kamay ko. Iyon lang ang lakas ng loob mong gawin. Hindi mo ako mapapatay. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin natatakot ka. Hindi mo ako maaaring laruin sa larong ito. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Kung mayroon kang lakas ng loob, patayin mo ako ngayon din. Kung hindi, tiyak na kakagatin kita pabalik. Huhulihin ko ang pumatay pagkatapos nito. Makikita mo sa iyong sarili kung mayroon kang iba pang mga pagpipilian. Isang nakakalokong ngiti ang naglalaro sa labi ni Julian. Ang kanyang kamay ay malinaw na nabali, ngunit ang kanyang baluktot na ekspresyon ay tila siya ay lasing. Pinanliitan ni Harvey si Julian. Kailangan niyang aminin na may kakayahan ang lalaking nasa harapan niya. Medyo baliw din. Si Luis ng Four Masters ng Hong Kong ay may katulad na vibe, ngunit si Julian ay malayo sa kanyang dating liga. Ngunit dahil ang mga Yorks ng Hong Kong ay nakapanindigan sa Hong Kong at Las Vegas sa loob ng 2 buong taon, natural lang sa kanila na magpalaki ng ilang taong may kakayahan. Tinapakan ni Harvey ang kanang kamay ni Julian sa susunod na sandali. Ngayong nandito na ako, hindi mo na aalisin ang sinuman, mahinahon niyang sabi. Para patayin ka, wala akong interes. Pero babaliin ko ang kanang braso mo. Hindi ba't binansagan kang walang katulad na sniper? Hindi ka naman nawala, di ba? Gusto kong makita kung paano ka patuloy na magpapakitang gilas kapag ang iyong 2 kamay ay nabaldado na. Gusto mo ba akong pilayin? Si Julian ay ganap na hindi nabigla sa banta ni Harvey. Gawin mo, may dapat kang malaman, pero isasama kita. Patayin mo ako kung may lakas ka ng loob. Kung hindi, baka palayain kita kung ibababa mo ang iyong sarili para humingi ng awa. Kung hindi mo gagawin iyon, lahat ng nandito ay mamamatay kapag ako ang nag-utos. Kasama ka na dyan. Marami akong isasama sa inyo. Ito ay katumbas ng halaga. Nagkibit balikat si Harvey, walang pakialam. Ganoon ba? Bakit hindi mo subukan? Isa ka lang mabahong insekto sa ilalim ng aking mga paa. Kung gusto kong mamatay ka, mamamatay ka. Kung gusto kong mabuhay ka, mabubuhay ka. Siyempre, kaya mong lumaban hanggat gusto mo. Ngunit walang saysay na gawin iyon sa harap ko. Ganoon ba? Malamig na tawa ni Julian. Boys, hayaan ang taong ito na makita kung paano ginagawa ng mga tagapagbantay ng York ang mga bagay. Pinikit ng isang elite ang kanyang mga mata bago hinubad ang kanyang bulletproof vest. Beep. Beep, beep. Isang mataas na paputok ang itinali sa katawan ng mga piling tao. Ito ay konektado sa kanyang puso. Sasabog ang bomba kung titigil ang puso ng mga piling tao.
Magkasamang mamamatay ang lahat. Sa ilalim ng tingin ni Julian, inilabas ng mga elite ang kanilang mga pistola at nagload ng isang bala bago iikot ang silindro. Gawin mo. Matapos huminto ang silindro, itinutok mismo ng elite ang baril sa kanyang ulo at walang pag-aalinlangan na hinayla ang gatilyo. Oh, walang bala, ngunit marami sa mga kasambahay mula sa Garden Villa ang napahiyaw sa takot. Ang mga taktika ni Julian ay walang awa. Sinubukan niyang takutin ang lahat na isipin na dadalhin niya silang lahat. Nakakatakot na galaw, ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, tumawa ng baliw si Julian bago pamitik muli ng mga daliri. Gawin mo. Ang piling tao na may mga pampasabog na nakatali sa kanya ay muling hinayla ang gatilyo. Walang putok ng baril, ngunit ang lahat mula sa Garden Villa ay ganap na nataranta. Ang lahat ay natakot sa kamatayan sa kabaliwan ng tagapagbantay ng York. Sinubukan ng ilan na umatras, ngunit natatakot sila na si Julian ay kaladkarin ang lahat sa libingan para sa kanilang mga aksyon. Julian, baliw ka. Galit na galit si Abel. Kung may mangyari sa babaeng iyon, makikita natin kung paano mo babayaran ng iyong buhay. Ha, mamamatay tayong lahat kapag nangyari iyon. Hindi ko kailangang magbayad para sa kalokohan. Patayin mo ulit ako sa impyerno kung gusto mo. Humagalpak ng tawa si Julian nang makita si Harvey na nakatapak pa rin sa kanyang kamay. Patayin mo ako ngayon kung maglakas loob ka. Kung hindi mo kaya, bitawan mo ako at lumuhod. Kung hindi, kukuha siya ng pangatlong shot pagkatapos ko siyang utusan. Walang nakakaalam kung load ang next shot o hindi. Baka susunod tayong lahat na mamatay. Paano yon? Hindi ba ito kawili-wili? Nagsasaya ba tayo? Mayabang na tumawa si Julian kahit na nanginginig ang kanyang katawan. Hino-hostage mo ako. Ikaw, tinatakot mo ako. I disrespect you. Sa tingin mo isa lang akong walang kwentang tanga tulad ng bastos na iyon si Luis. May sasabihin ako sa iyo. Nakarating ako hanggang dito dahil sa tambak ng mga bangkay na naiwan ko. Hindi ako natatakot sa mga banta, at hindi rin ako natatakot na mamatay kasama mo. Bago pa makasagot si Harvey ay muling nag-snap finger si Julian. Gawin mo. Sa kabutihang palad, hindi rin na-load ang shot. Ang mga gwardya at kasambahay sa hardin ay nakaramdam ng matinding panghihina pagkatapos marinig ang malakas na kalabog. Ang pagkakataon ng mga na-load na bala ay makabuluhang mas mataas. Kahit na muling mapalad ang lahat, walang makakatakas sa final shot. Ito ay isang kahihiyan. Pinanliitan ni Harvey ng mga mata ang baliw na si Julian. Bahagya siyang umiling bagong umiti ng bahagya sa huli. Alam mo ba, ang mga taong gustong mamatay ay hindi kailangang magpakita ng palabas. Dahil ginawa mo ang lahat ng ito, ibig sabihin ay ayaw mong mamatay. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Tama na ang kalokohan. Naging malungkot ang mukha ni Julian. Labanan mo ako hanggang dulo kung may lakas ka ng loob. Kung hindi mo kaya, hayaan mo akong umalis at magpakumbaba. Babaliin ko ang mga braso at binti mo at kukuhanin ko ang assassin dito sa lalong madaling panahon. At kung hindi ko kaya, lahat ng nasa Garden Villa ay sasama sa akin. Magkakalat ang dugo sa lahat ng dako. Pinitik muli ni Julian ang kanyang mga daliri. Pang-apat na shot na ito. Lumapit ng kaunti si kamatayan. Galit ka ba talaga? Sa tingin mo kaya mo akong takutin sa kaunting panlilinlang na tulad nito? Tanong ni Harvey na kalmado pa rin. Medyo walang muwang ka, ha? Hindi kaya. Humalaklak si Julian at ibinaling ang kanyang ulo para tingnan ang elite na pawis na pawis. Anong ginagawa mo ngayon? Kumuha ng isa pang shot. Flick. Hindi rin pumutok ang pang-apat na shot. Ang mga elite na may mga pampasabog na nakatali sa kanilang mga dibdib ay nagsimulang pawisan ng hindi mapigilan. Ang iba pang mga elite ay kumikibot din ang mga mata. Ang unang 3 putok ay mapapamahalaan, ngunit ang huling ilang putok ay ganap na pagpapakamatay. Nawala ng kulay ang mukha ni Abel. Gusto niyang maningil mismo sa mga piling tao, ngunit bahagya niyang pinigilan ang pagnanasa. Natatakot siya na ang mga elite ay hilahin ang gatilyo ng isang beses pag ito nagulat. Ang mga anino ng kamatayan ay nagbabadya sa buong lugar,
na nagpapadala ng panginginig sa gulugad ng lahat. Hindi nagsisi na tumawa si Julian at inikat ang katawan. Kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, ang bawat isa sa atin ay malamang na mamatay sa susunod na pagputok. Ganoon ba? Ngumiti siya. Pagkatapos, humakbang siya pasulong sa bilis ng kidlat. Bago pa man natauhan ng piling tao na may mga pasabog na nakatali sa kanya, agad na kinuha ni Harvey ang revolver. Bastos! Nag-aapoy sa galit si Julian, hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib. Sinulyapan ni Harvey si Julian bago itinutok ang baril sa elite. Kung gusto mo talagang maglaro, let's move on, sabi ni Harvey na may mahinang ngiti. May natitira pang 2 shot sa bagay na ito. Mamamatay tayong magkasama, o hindi. Mayroon akong initiative ngayon. Isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Harvey. Durugan mo ang iyong kanang kamay at magpakumbaba bilang paghingi ng tawad kay Lady Jod. Kung hindi, babarilin ko ang tauhan mo. Natigilan si Julian, bago tumawa ng malakas. Hindi ako naniniwala sa iyo, Harvey. Natatakot ka. Kung hindi mo hinayla ang gatilyo, isa ka lang duwag. Ikaw, flick. Biglang umusok ang firing pin ng baril. Bago pa matapos magsalita si Julian, hinayla na ni Harvey ang gatilyo. Nanatiling blanko ang mukha niya gaya ng ginawa niya. Bawat isang piling tao ay naging mapotla ang mukha, kasama na si Julian. Sa kabila ng pagiging matangkad at malakas sa mahabang panahon, si Julian ay likas na sinubukang umatras. Buti na lang blanko ang shot. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Tumingin si Harvey sa silindro at ngumiti. Mukhang ito na. Halika, Julian. Sabihin mo sa akin, patuloy ka bang magpapanggap, o babaliin mo ba ang sarili mong braso? Bibigyan kita ng 3 segundo. Dapat mong malaman na wala akong gaanong pasensya. 3, 2, 1. Walang paraan na magagawa mo ito. Gumapang pabalik si Julian mula sa lupa, at si Julian akmang susuntukan mismo si Harvey. Ngunit huli na, hinayla ni Harvey ang gatilyo. Flick! Biglang usok ulit. Natigil ang oras ng hilahin ni Harvey ang gatilyo. Bukod sa mga elite na may mga pampasabog na nakatali sa kanila, lahat ng iba ay lumuhad sa lupa. Walang pagdadalawang isip na napa-atres si Julian na nagmamadaling lumapit kay Harvey. Ayokong mamatay, Mama. Hindi inaasahang susuko si Julian sa huli. Akala ni Julian ay baliw na siya, ngunit si Harvey, na nanatiling walang emosyon sa buong panahon, ay ganap na mas baliw kumpara sa kanya. Nagulat talaga ang lahat nang makitang sinisigaw ni Julian ang kanyang ina. Hindi sila makamulat. Ito ba ang tunay na kulay ni Julian? Matapos matigilan saglit, nanambalik ang pakiramdam ng lahat. Walang sumabog. Wala talaga. Hindi ba dapat patay na ang lahat pagkatapos ng huling pagbaril? Anong nangyari? Nanigas ang mukha ni Julian ng mga sandaling iyon. Napagkanto niya ang kanyang ginawa. Gusto na niyang ilibing ang sarili sa butas. Ang lalaking nagbabanta sa buhay ng lahat, ay talagang tumawag sa kanyang ina sa huling sandali. Mas pinili ni Julian na umiyak sa takot tulad ni Luis. Kasabay nito, tumingin si Harvey sa kanyang revolver na bahagyang nalilito. Nag-stock ba ito? Sabi niya na may malaking interes. Mukhang maswerte tayong lahat ngayon. Ilang beses pang sinubukang hilahin ni Harvey ang gatilyo matapos itutok ang baril sa mga piling tao. May ilang tunog na clack pa, ngunit hindi pa rin lumalabas ang bala. Iyan ay talagang nag-stock sa loob ng silindro. Ang isang simpleng aksyon at tunog ay sapat na upang matakot ang mga elite para sa kanilang buhay. Gaano man sila kadominante at kamakapangyarihan. Ang kanilang amo na tumatawag sa kanilang ina ay nagpahirap sa kanila na mapanatili ang kanilang dignidad. Ang tinatawag na Centuries of York ay marahil ang pinakamalaking biro sa Hong Kong at Las Vegas mula noong araw na iyon. Well, ang boring lang. Makipaglaro tayo sa iba. Inihagis ni Harvey ang revolver na nakatusok sa lupa at pumalakpak habang naglalakad patungo kay Julian. Pagkatapos ay hinawakan niya ang revolver sa baywang ni Julian. Si Julian, na minsan palang nahaharap sa kamatayan, ay likas na umiwas. Tuluyan nang nawala ng kulay ang mukha niya.
Matapos ang halos mamatay ng isang beses, sa wakas ay naunawaan niya kung gaano kahalaga ang kanyang buhay. Natakot si Julian. Ano, hindi ba ikaw ang namamahala sa Sentries ng York? Hindi ka ba nagyabang kung paano ka makakaalis dito kasama ang assassin? Hindi ba't nagbanta kang kaladkarin ang lahat kung hindi ko ibibigay ang assassin at luluhod para sa iyo? Hindi ka na ba nakikipaglaro? Lumapit si Harvey at tinapik ang mukha ni Julian. Itigil mo na ang pagpapaiya sa sarili mo kung hindi ka marunong makipaglaro. Sa tingin mo ay maaari mong takutin ang sinuman sa maliit na trick na iyon. Napakaganda na ng buhay mo, o puro basura ang mga taong nakilala mo noon. Kaya ba ang lakas ng loob mong magpakita sa harapan ko? Hindi yun tama. Nagsalita si Harvey sa mahinahong tono, ngunit ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ni Julian. Dahil sa mga salitang iyon, paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ni Julian. Nang umabot si Harvey para tapikin muli si Julian sa mukha, sumabog ang huli. Tama na, saktan mo ulit ako kung maglakas loob ka. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ako. Sampal. Walang emosyong ibinato ni Harvey ang likod ng kanyang kamay sa mukha ni Julian. Ang epekto ng sampal ay tumama ang huli sa lupa. He then wiped his hands with some tissues and said calmly, "Ayan, sinaktan na kita. Anong gagawin mo para dyan? O sa halip, ano ang maaari mong gawin?" Tinakpan ni Julian York ang kanyang mukha na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Laban sa isang mas malupit at mahirap na lalaki tulad ni Harvey York, naramdaman ni Julian na siya ay maluha-luha. Sumuko na siya sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit ang pagmamataas na naipon niya sa mahabang panahon ay hindi siya hahayaang humingi ng awa. Alam niya na kung gagawin niya, siya at ang York Guard ay magiging pinakamalaking biro sa Hong Kong at Las Vegas. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Basagin mo ang iyong kamay at lumuhad sa harap ni Lady Jod. Kung hindi, mamamatay ka sa isang lubhang kakilakilabot na kamatayan. Ang mahinahon na mga salita ni Harvey ay ganap na nagsarado sa kapalaran ni Julian. Nang malapit ng mabali ni Julian ang kanyang braso, isang malakas na tunog ang maririnig mula sa malayo. 10 naglalakihang helikopter ang dumating na umaatungal mula sa langit. Mga military helicopter sila. Matindi at walang humpay na aura ang mararamdaman mula sa kanila habang mabilis silang lumipad palapit. Bago pa man makapag-react ang crowd, nasa itaas na ng Garden Villa ang helicopter. Isang higanteng baril ang nakaalis sa upuan ng pasahero, na nakaturo ng diretso sa York Guard. Maya-maya pa ay narinig na ang isang malayong boses. "Kami ay mga tagapangalaga ni Lord York. Kami na ang kukuha dito. Ihulog niyo ang iyong mga armas, at hindi namin kayo papatayin." Biglang nagbago ang ekspresyon ni Julian matapos marinig ang mga salitang iyon. Alam niyang tapos na siya. Agad na nakaramdam ng pagkatamad ang mga elite bago ibinagsak ang kanilang mga sandata sa lupa. Karaniwang ginagawa ng mga taong iyon ang gusto nila sa Hong Kong at Las Vegas, na hindi nagpapakita ng pagsisisi habang dinurog nila ang lahat ng nakilala nila. Ngunit sino ang maglalakas loob na sumalungat sa kanilang sariling amo sa harap ng kanyang personal na mga gwardya? Bumalik na si Master. Likas na bulalas ni Abel York. Pinanliitan ni Harvey ng mga mata ang grupo ng mga taong mukhang bakal na umatake bago nagpakita ng curiosity sa kanyang mukha. Ito ay kawili-wili. Dinala ba ni Marcel ang kanyang mga tropa mula sa kabila ng mga hangganan? Nandito ba siya para iligtas ang pamilya niya o ang hari? Ang helicopter ay lumapag sa maayos na paraan sa malaking hardin habang si Harvey ay interesadong tumingin. Habang nakalok ang Rockcold firearms para sa paningin ng lahat, bumukas ang pinto ng helicopter. Tumalon pababa ang humigit kumulang 20 nakaunipormeng armadong lalaki, malamig na tinitigan ng mga tao doon. Ang kanilang layunin sa pagpatay ay mas nakakatakot kaysa sa York Guardians. Ang mga hindi natatakot sa kamatayan ay palaging ang nakakatakot. Sila ang mga guardian gods of the Yorks mula sa Hong Kong. Isa sila sa pinakamalakas na trump card ng buong pamilya. Dahil nandito sila, ibig sabihin ay dumating na ang master.
Lumabas ang ilang ordinaryong tao na parang isang grupo ng mga turista sa isang tour group. Pero, alam agad ni Harvey na lahat sila ay eksperto. Mahusay nilang pinigilan ang kanilang aura, kaya hindi sila mapaghiwalay ng mga ordinaryong tao. Ligtas na sabihin na ang mga taong iyon ay ang mga tunay na elite ng mga guardian gods. Isang batang nakapusod na babae na naka-black suit na may dalang payong habang naglalakad sa harap ng isang gwapong nasa middle-aged na lalaki. Habang naglalakad palabas ang lalaki, walang pakialam sa suot niya. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay siya ang sentro ng buong universo. Siya ay walang iba kundi si Marcel York, ang pinuno ng Yorks ng Hong Kong, isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa bansa H. Kabanata 2780. Ang York Guards at mga gwardya ay magalang na yumuko doon. Si Julian York, na kumikilos ng mataas at makapangyarihan sa una, ay parang isang clown sa harap ni Marcel York. Mukha siyang katawa-tawa at tanga ng mga sandaling iyon. Ang kanyang kabaliwan at kawalan ng pag-asa ay wala sa lalaking ito. Maya-maya, halos lahat ay yumuko ng sabay-sabay. Maligayang pagdating, Lord York. Tanging si Harvey York lamang ang nanatiling tahimik na nakatingin ng interesado sa matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi mahalaga kung nagkataon na bumalik si Marcel, ngunit mukhang hindi na kailangang ipagpatuloy ni Harvey ang palabas. Ang pinsalang ginawa kay Selena Judd at sa buong Garden Villa ay tiyak na matutubos. Maaaring ma-save ni Harvey ang kanyang lakas kung iyon ang kaso. Habang si Harvey ay nagpakita ng isang matamis na ngiti, si Julian ay galit na pasuray-suray na tumayo mula sa lupa at naglakad patungo kay Marcel habang tinatakpan ang kanyang mukha. Ikaapat na tiyo, magalang niyang sabi. Malinaw, si Julian ay desperadong sinusubukang gamitin ang kanilang mahinang relasyon upang mabuhay sa oras na iyon. Kalmadong sinulyapan ni Marcel ang kanyang pamangkin at sumagot. Ang sentries ng York ay may espesyal na pahintulot na kumilos bago gumawa ng anumang mga ulat. Nasabi ko nga, naiintindihan ko ang iyong pagmamadali, at ililibre kita sa pagpasok dito ng ganito. Hindi na ako susundo sa iyo dahil sa paglabag sa Lord's Badge ko. Gayunpaman, palagi kong sinusuportahan ang sentries ng York. Magkakaroon lamang ng kaayusan sa pamilya kapag ikaw ay nasa paligid. Ngunit, pagkatapos mong kunin ang hardin ng Villa, hindi mo lamang nilabag ang mga patakaran, nagbabanta ka pa na papatayin ang lahat habang ganap na hindi iginagalang ang babaeng iyon. Iniwasan mo pa akong tawagan bago ka kumilos. Kung hindi ako bumalik dito, papatayin mo din ba ang iyong ikaapat na tiya, ang may bahay ng pamilya? Itinagilad ni Marcel ang kanyang ulo habang tinataas ang baba ni Julian. Sa palagay mo ay tataas si Vince York sa kapangyarihan sa kaarawan ni Lola York. Kaya naisip mo na dapat akong mahina at madaling samantalahin. Siyempre hindi, fourth uncle. Hindi ko naisip ang ganoong bagay. Palagi akong loyal sa'yo. Medyo nagmamadali lang ako ngayon. Nang po-provoke ka ba? Namilog ang mga mata ni Julian sa gulat. Sa sandaling iyon, gusto niyang sabihin na labis siyang nagdusa kumpara kay Selena. Pero medyo nahihiya siyang sabihin iyon sa harap ni Marcel. Kinagat niya ang ngipin sa inis. Ikaw na ang Panginoon ng pamilya simula pa noong araw na kayo ni ikaapat na tiya. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Marcel. Sa tingin mo mahina ako at walang kakayahan ngayon. O sa tingin mo bulag ako. Natural, nakita na ni Marcel ang buong sitwasyon sa pamamagitan ng mga security camera na nakalagay dito. Hindi napigilan ni Julian na ipikit ang kanyang mga mata na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi siya pupunta kung alam niyang hahantong sa ganito. Hindi lang niya pinahiya ang sarili, na-provoke pa niya ang Panginoon ng mga York. Nangyari ang lahat dahil kay Harvey. Galit na galit si Julian kay Harvey noon pa man. Kalmadong sinulyapan ni Marcel si Julian. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo, Julian?